Minada Amado, Zenaida Jaime Eleonor Josefina, Milo Aguida, Mercy Corazon Romeo, Mark Lawrence, Leonor Alejandro, Marta, Eugenio, Moises, Elena, Manuel Anisieta Esperanza, Maria Cecilia, Francis Maria, Inuzaria, Roman, Gloria, Abe, Amelia, Jana Vielca, Ernesto, Emmanuel, Emil, Milagros, Normelito Senior and Junior, Zita, Norcy, Rochelle, Emiliana, Ricardo, Mamerta, Herbert, Asuncion, Raquel, Roque Senior, Estrella, Stephen, Anita, Rosalina, Eduardo Jr., Soledad, Alexander, Zosimo, Perla, Felicidad, Juan, Gloria, Lily, Margarita, Aurora, Juno, Alejandro Jr., Lilia, Fernando, Ding, Celia, Dolores, Alexander, Roland, Jaime, Adelaida, Dolores, Mary Lou, Rosalinda, Raymond, Rosalina, Anastasio, Ruel, Jessie, Jamie Pauline, Eloise, Catalin, Manuel Jr., Manuel III, Ludivina, Alfredo, Leona, Amado, Soledad, Nenita, Antonio, Aurora, Bonifacia, Santiago, Carolina, Lito, Aurelio, Warlito, Roberto Sr., Severo Sr., Evangeline, Juanito, Faye, Cifriana, Eduardo, Celso, Preciosa, Jose, Alfonso, Pablo, Linda, Marilyn, Pablo Jr., Roberto, Melissa, Alfonso, Miguelito, Benito, Felipa, Rosendo, Lourdes, Proceso, Harlon, Leticia, Emilio, Ariel, Leticia, Roberto Sr., Romilo, Bartolome, Maria, Josefina, Rodolfo, Abner, Nolito, Mayra, Maria, Maria Cecilia, Francis, Manuel, Irene, Francisco, Clarita, Victor, Abe, Antonina, Ronilio, Norman, David, Demetria, Jose, Pasencia, Itay Roberto, Romeo Jr., Rogelio, Ramil, Elena, Renato, Henry, Antonia, Adelaida, Carlito, Carlos, Greg, Georgina, Cayetano, Enuzaria, Roman, Gloria, Kongkong Ernesto, Robert, Luciano, Dolores, Baby Angel, Cyril, Marinel, Socorro, Ludovico Sr. and Jr., Victoria, Cicenando, Lilia, Teresita, Fernando, Roger, Marites, Julito, Juliana, Marino, Fortunata, Tomasa, Andres, Rosita, Angel, Soledad, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
kapayapaan ng kaluluwa ni na Eugenia, Andres Sr., Bernadette, Erlinda, Catherine, Joseph, Elvira, Jimmy, Alejandro Sr., Aldrin, Pepe, Lily, Felix, Elmer, Normel, Josefina, Arturo, Emiliana.
banal na krus ay itinanghal para pagpugayan ng lahat. Ito ay itinadhana ni Papa Sergio I bilang kapistahan sa buong simbahan. Mamaya po ay magkakaroon tayo ng second collection para sa gawain ng katekesis. Turo ng simbahan. Ang lahat ng pagiging mabunga ng simbahan at ng Santa Sede ay nakasalalay sa krus ni Kristo. Kung hindi, ito'y panlabas lamang. Isinulat ng isang teologo ang ganito: kung ang simbahan ay ang puno na lumago mula sa maliit na butil ng mustasa ng krus, ang puno ay nakalaan na mamunga ng mas maraming butil ng mustasa at sa gayon itong mga bunga na inuulit ang hugis ng krus, sapagkat sa krus nagmumula ang kanyang pag-iral. Effie Laura Efrenciano, Lauro, Chris J. Pelahia, at Pedro.
Magsitayo po ang lahat. Bilang panimula sa ating banal na misa, makiisa tayo sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, halina sa pagtitipon at ating itanghal ang krus ng ating kaligtasan. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubak na nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Malabiring Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ko'y panalangin sa panahon natin Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Sama-sama tayo ngayon magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaasan. Sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong nanak, Panginoong Diyos ko, Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Taas-taasan, ikaw lamang, Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, pinarusahan ng Panginoon ang mga Israelita, subalit sino mang tumingin sa ahas sa tanso na inilagay ni Moises sa dulo ng tikin
ay maliligtas. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Di nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya gayon ay makinig sa turo kong mga anak. Inyong dinggit ulinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Datapwat nung sila ay lilipunin na ng Diyos. Nagsisisi ang karamihat, sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila ang Diyos. Ang katas-tasang Diyos ay kanilang manunubos. Kaya't siya ay pinupuri ng papuring hindi tapat. Pagkat yahoy pagkukunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso nagahari
nagkataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Gayunpaman palibhas ay Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila ay pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya'y may nagagalit, ito'y kaniyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang kawan ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa, si Kristo na nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus ay itinampok ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo, na kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang,
Gayun din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang maulang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Sa araw pong ito, araw ng linggo, ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal, the Feast of the Exaltation of the Cross. Ang kapistahan po ito ay hindi tungkol sa isang tao, kundi tungkol sa simbolo ng pananampalataya, ang krus ni Kristo. Sa iba't ibang panahon, tinawag po ito, merong tinawag ito nung kapistahan ng pagtataas sa krus, o tagumpay ng krus, o maluwalhating krus. Sa panahon po natin ngayon sa liturya, sa misal, ang tawag nga po dito yung kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. Kaya mapupuna po ninyo sa gawing kaliwa nyo nakatanghal dito po sa altar ang krusipiho na ang krus na kung saan nakapako ang Panginoong Yesus. At sa gawing kanan naman po ninyo, kung napansin po ninyo, ang imahe ng mahal na Birheng Maria. Bukas po, ang celebration naman, Our Lady of Sorrows, o yung ang mahal na Birheng nagdadalamhati. Kung paano yun nga po, tuwing ika-14, natapat po ngayon na araw ng linggo, pero ito nga po ay pinagdiriwang every 14 ng September, at yung 15, yung kapistahan ng mahal na Birhen na nagdadalamhati. Kung paano ang kapistahang ito ay may kaugnayan sa Panginoong Yesus. Alam nyo, nung panahon ng ating Panginoon, para sa mga Hudyo, ang krus ay larawan ng kalunos-lunos na kababaan, kawalang kwenta, at kaparusahan. Ito yung pinakamatinding parusa para sa isang kriminal. Sa katunayan po, sinasabi na ipinapako sa krus ang isang tao, ang isa sa dahilan upang ipakita na hindi man lamang karapat-dapat na pumatak ang kanyang dugo sa lupa ng isang masamang tao. Gayun din naman para sa mga Grego na sinasabing mga sibilisado at marurunong na tao, ang krus ay kahangalan. Ang krus ay pagkatalo. Pangkaraniwan na ang krus ay sumasagisag sa kapighatian, kahirapan, pagtitiis, at pagdurusa. Kaya nga, ang krus ay pinatanggihan. Ito'y pinandidirihan ng mga tao. Subalit, mga kapatid, nang dumating si Kristo at pagkatapos ng kanyang pagkamatay sa krus, nagkaroon ng ibang kahulugan ang krus. Ito'y naging simbolo ng tagumpay at kaluwalhatian. Ito'y nagkaroon ng kakaibang kapangyarihan upang puksain ang kasalanan at kasamaan sa mundo.
Kaya nga minsan sa isang taon, at ito nga po sa araw na ito, ang kapistahang ito, nakalaan sa pagtatampok sa krus na tinatawag na banal bilang pagkilala na sa pamamagitan ng krus na pagtagumpayan ang kasamaan na nagdudulot ng kamatayan sa tao. Kaya marapat na itanghal o ibandila ang krus bilang sagisag ng tagumpay ng kapangyarihan ng Diyos laban sa kasamaan na umiiral sa buhay ng tao sa mundo. Sa unang pagbasa, narinig po natin, inilarawan ng imahe ng krus sa naganap doon sa ilang habang yung mga Israelita ay naglalakbay patungo doon sa ipinangakong lupang pangako. Maalala po ninyo, mahabang panahon na naglakbay mula sa pagkaalipin doon sa bansang Ehipto. Ayon sa kwento, nagreklamo yung mga Israelita kay Moises. Wala silang makaing pagkain tsaka inumin. Sawan-sawa na sila doon sa mana, yung tinapay na araw at gabi na pinadadala ng Diyos. Kaya nagreklamo sila kay Moises sa kanilang kalagayan sa ilang. Bilang parusa, pinadalan sila ng mga makamandag na ahas ng Diyos. At lahat ng matuklaw ng ahas ay namamatay. At dahil dito, nagsisi yung mga tao sa kanilang nagawang kasalanan laban sa Panginoon. At humiling ulit sila, hiniling nila kay Moises na idalangin sa Diyos na paalisin ang mga ahas. Sa hulihan, inutusan ng Panginoon si Moises na gumawa ng ahas na tanso. Yung tansong ahas. Ilagay ito doon sa dulo ng isang tikin o isang kahoy upang itaas. At sabi doon, ang sino mang matuklaw ng ahas, tumingin dito, hindi mamamatay, kundi maliligtas. Kaya po dito, naibanggit ko nga po dito, nagmula po yung ginagamit ng simbolo sa medisina, sa medicine. Ewan ko kung napansin nyo. Iba meron silang isang kahoy na krus na may nakapalibot na ahas. Ginamit po yan ng medicine. Sa mabuting balita na binasa ko mula kay San Juan, binanggit ng Panginoon ang ahas na tanso na ito bilang larawan ng magaganap sa kanya sa krus. Ano po ang sabi ng Panginoon? Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, na naligtas yung mga tao mula sa makamandag na ahas, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tinutukoy na pagtataas ay naganap balaunan ng ipako sa krus na kahoy si Jesus. Itinaas ito sa Golgota, sa puok ng Kalbaryo. At mula nga dito ay nakamit ang kaligtasan ng tao. Kaya nga ngayon yung krusipiho, ang krus na may nakapakong Kristo, sagisag ng tagumpay ni Kristo laban sa kasamaan, sa kasalanan, at sa kamatayan. Mga minamahal na kapatid, ganito pa rin ang ipinahayag sa atin ng Panginoon ngayon. Totoo na ang krus ay sagisag ng paghihirap. Ang krus ay sagisag ng pagtitiis.
at ng pagdurusa. Sa totoo lang, sino sa atin ang gugustuhin? Marinig lang yung krus, yung magpasa ng krus, yung mga alalahanin sa buhay sa araw-araw. Walang sino man sa atin ang nagnanais na, sabi nga, nagkakandara pa para kunin yung krus. Hindi. Kung pwedeng layuan, pwedeng takbuhan, kung pwedeng ayawan. Subalit ang krus ay ito'y ang ating pagtalikod sa ating sariling layaw at pagkamakasarili. Ito'y may taglay na diwa ng pagsasakripisyo. Sabi nga ng Panginoon, maalala po niyo, ang sino mang gustong sumunod sa akin, libutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Subalit ang krus natin, mga kapatid, ay andaan pala tungo sa kaligtasan. Ang krus pala natin ay tungo sa kaluwalhatian. Ang krus na pinapasa natin ay tungo sa buhay na walang hanggan. Sabi pa nga ng Panginoon, sa pagpapatuloy ng aral na ito, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin, ang siyang magkakamit noon. Ang banal na krus, ang ating lakas at kapangyarihan upang makaisa natin ang Panginoon sa pagtahak natin sa daan patungo sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, meron tayong taglay na kanya-kanyang krus sa buhay na ito. Wala naman siguro sa atin ang hindi nakararanas ng mga pasanin sa buhay natin sa araw, sa iba't ibang tagpo, sa iba't ibang pangyayari, sa iba't ibang sitwasyon. Mga kapatid, wag nating talikuran. Wag nating tanggihan. Wag nating takasan ang ating mga sariling krus. Ituring natin na ang pasan nating krus ay ang pamamaraan ng Panginoon upang patatagin tayo sa ating pananampalataya. Palakasin at palalimin pa ang ating pananalig. At ipaalam o ipadama ang matindi nating pangangailangan sa Kanya sa buhay sa mundong ito. Sikapin nating matularan si Kristo. Sabi nga ni San Pablo doon sa ikalawang pagbasa sa araw na ito, naging masunurin sa kanyang Ama hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya naman siya itinanghal sa lahat bilang Panginoon sa karangalan ng Diyos Ama. Mga kapatid, sa banal na krus, matatagpuan natin ang ating kaligtasan. Ito ang konkretong pahayag ng sukdulang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa kay Jesus na nakapako sa krus, ilagay natin, ilapit natin, idulog natin ang ating mga hinaing, ang ating mga kalungkutan, ang ating mga sipayo, yung ating mga panghihina, yung ating mga agam-agam sa buhay. Alalahanin po natin na pagtagumpayan na ng Panginoon ang lahat para sa atin. At ito po nagbibigay sa atin ng pag-asa. Hindi sa kabiguan matatapos ang lahat. Hindi sa kapahamakan, kung hindi ang lahat ng ito, kung paanong tulad ng tagumpay na nakamit ng Panginoon para sa atin,
sa wakas, sa bisa ng banal na krus ni Kristo, tayo rin ay makararating sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipahayag natin ang pananampalataya, sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at ang amatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magulina ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga nagmahal sa atin ng lubos, kahit ang kanyang bugtong na anak ay hinayaan niyang mapako sa krus upang matamo natin ang kaligtasan. Ating isamo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Para sa simbahan sa lupa, naway magpatuloy sa paglaban sa kasapaan, patungo sa tagumpay sa ilalim ng bandila ng krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Para sa mga mamamayan ng ibang bansa at kultura, naway makatagpo ng kalayaan at kapayapaan sa pamamagitan ni Hesu Kristong itinaas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Para sa mga nangangailangan ng habag at pagpapatawad ng Diyos, naway makatagpo ng pag-asa sa krus ni Kristo bilang daan sa kapayapaan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Para sa mga may sakit, naway makita nila sa krus ni Kristo ang pag-asa sa lubos na paggaling at panunumbalik ng kalusugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Para sa mga nahihimlay kay Kristo, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng sakripisyo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Amang mapagmahal, ginawa mong ang krus ang maging daan ng aming pag-asa at kaligtasan. Dinggin ang aming kahilingan habang ipinagdiriwang namin ang pagtatampok sa krus na banal. Patuloy nawa naming maranasan ang iyong masaganang awa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa iyong dambana, sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy ay nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw bukal ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kaya tiniyali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod
sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leo naming Papa at ni Dennis naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin siyang kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wala wakas. Kaysa na malabireng Maria na ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaysa na maapostol lahat ng mga banal, si San Isidro na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ni anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, kaisa ni Jesus, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangit ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Ngayon ng aming kakanin sa araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pagdulot sa tukso at iagyan mo kami sa lahat. Iniling namin kami ay sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, nilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Sukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tungayan mga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay sumayin lahat. At sumayo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa, magbatian tayo.
Kordero ng Diyos na naalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Narito si Jesus, siya na nagpasan, ipinako at namatay sa krus na banal. Mapapalad tayong lahat na ngayon ay tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Kristo ang nagbigay kahulugan sa buhay ko. Ipinakita niya ang tunay kong katayuan. Iminulat niya sa akin ang aking patutunguhan. Ang ganap kong makapiling ang Diyos Ama.
Tinawag niya tayo at pinili mula sa karamihan upang pag-isahin ang kawanyang nawalay nang mabuhay ng sama-sama at nagkakaisa sa pag-ibig at kapayapaan kasama niya. Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matiyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsasikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na sa San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya na may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, ipanalangin mo kami. Magsiupo muna po ang lahat. Ngayon po ay magkakaroon tayo ng second collection para sa gawain ng katekesis. Maraming salamat po.
Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat na nakibahagi sa pagdiriwang natin ng banal na misa sa hapong ito, sa kabila ng masamang panahon, umuulan, naway mas gumaan ang daladala nating pasanin. Sa inyong lahat po, doon sa nagbigay po sa second collection, maraming salamat po. Ito po ay sa gawain ng katesismo, pagpapahayag ng mabuting balita sa diocese. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayo, pasanin ang ating krus patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos.